Napag-usapan natin ang patungkol sa pagharap nitong sila Dagruel at Fed. Magkapatid itong dalawang to. Ngayon, hindi masaya itong si Dagruel dahil kahit na miss niya na daw itong kapatid niya, hindi niya na daw ito gusto na makita. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Sabi ni Fen, hindi niya daw gusto na itong kanyang brother naging isang coward. Ano naman daw, kung tinalo sila dati nitong si Veldanava, kapag na-resurrect na daw ito nitong si Feldway, lalabanan daw uli niya ito at titingnan niya daw kung sino talagang mas malakas sa kanila. Sabi naman ni Dagruel, ang tanga daw nitong si Fen, hindi daw nito yun kilala, kaya nag-reply itong si Fen sa kanya na tama na daw itong kanilang pagtatalo dahil napaka-pointless naman daw nito. Magsimula na daw sila ng kanilang battle, tatalunin niya daw itong kanyang kuya para gisingin ito sa may katotohanan. Then bigla silang nag-release ng kanilang mga thrilling fighting spirit. Under the tremendous pressure, nayanig ang Heaven's Tower. Supposed to be, indestructible dapat itong tower na ito. Pero dahil sa lakas nitong dalawang to, pati yung indestructible na tower ay nagpakita ng signs na ito ay guguho. Naunang sumuntok itong si Dagruel. Sobrang lakas ng suntok niya. Itong suntok na ito mukhang kayang wasakin ang buong Darmagin niya. Pero naiblock ito nitong si Fen at nag-counter attack siya sa pamamagitan ng pag-squat at pagde-deliver ng isang uppercut sa may stomach nitong si Dagruel. Sa lakas ng atake na ito, napaangat itong si Dagruel sa may ere at tinitake advantage naman ni Fen itong pagkakataon na ito para bumato pa ng isa pang sipa sa kanyang tagiliran. Tumalsik si Dagruel nang dahil dito at tumagundong ng malakas sa may Heaven's Tower. Bagsak siya pero tumayo lang uli itong si Dagruel na para bang wala lang nangyari. Sabi ni Dagruel kay Fen, mukhang kahit na matagal daw itong naisil, hindi daw ito kinilawang in terms of skill. Sabi naman ni Fen sa kanya, ito rin daw kanyang kuya. Kasi kung normal person lang daw yung nakatanggap ng atake niya, hindi na daw nun kaya na lumaban pa. Sabi naman itong si Dagruel, wag daw siyang i-underestimate itong si Fen. Kabilang daw siya sa may octagram. At meron daw silang reputation na iniingatan. Nakita nitong si Fen na mukhang proud itong si Dagruel dito. Kaya nagtanong siya kung gusto daw ba nitong kanyang kuya na kabilang siya sa mga Demon Lords na ito. At sabi naman ni Dagruel, syempre naman daw. After sabihin niya ni Dagruel, inirelease niya na ang kanyang full power in a form of aura. Ang existence value ni Dagruel ay over 40 million. Although mas mataas ang value ni Fen, parehas naman silang comparable to the true dragons. Kaya may i-determine na lang sa laban ito kung sino ang mananalo base sa kanilang individual abilities. Ngayon, punta naman tayo sa may perspective nitong si Leon Cromwell. Kaharap nito ngayon itong si Glazord, na youngest brother nitong sila Dagruel. Matangkad rin itong si Glazord, about 2 meters tall siya. Pero in comparison to giant standard, below average ang kanyang height. Itong si Glazord proficient with weapons. Gumagamit siya ng dual sword para ipakita ang technique niya. Usually kasi sa mga giant lumalaban sila ng barehanded. Ginagamit nila ang kanilang mga body. Pero kakaiba itong si Glazord sa mga ito. Talagang sa weapon siya nagdedepende. Wala siyang ginagamit na shield. Kaya ang kanyang fighting style talagang pure offensive. Sign yun ng kanyang confidence sa kanyang sword skills. In terms of existence value, napakababa nitong kay Glazord kung ikukumpara sa may dalawang kapatid niya. Dahil ang kanyang existence value around 2 million lamang. Pero definitely, Demon Lord level rin siya. Kasi among the 3 brothers, siya nga may pinakamababa na value. Pero siya ang pinaka-skilled sa may tatlong ito. Nagpakilala itong si Glazord kay Demon Lord Leon Cromwell. Sabi ni Glazord, Glazord daw ang kanyang pangalan. Siya daw ang second in command sa mga Titan Corps. Gusto niya daw sanang patunayan kay Leon Cromwell na kaya niya itong talunin. Pero away daw siya na currently, under control lang itong si Leon. Kaya mukhang kailangan niya daw na maghintay ng iba pang pagkakataon. Sa ngayon daw, hindi muna nila i-record kung sino sa kanilang mananalo. Ngayon, punta naman tayo kay Veyron. Ang katapat naman nito, itong si Dino. Itong si Veyron ay isang Duke class na Demon Peer. Second in rank only kay Grand Duke Moss. Sila ang mga rulers ng Demon Realm. Pero kahit na ruler sila, away itong si Veyron na napaka-slim ng chance niya na manalo kapag Pillar of the Original Angels ang kanyang lalabanan. Dahil itong mga ito comparable na rin sa mga Demon Primordials. Pero naisip nitong si Veyron dito na mas okay na daw na itong katapat niya itong si Dino kesa naman daw sa katapat ng kanyang master na si Ultima dahil currently dalawang original angels ang nilalabanan niya. Itong mga ito sila Pico at Gracia kaya kailangan daw talaga nitong si Veyron na ma-hold off itong si Dino dito hanggang sa manalo na itong kanyang master at once na nangyari yon pwede na nila itong talunin. Sabi ni Ultima kay Veyron hindi daw siya seryosohin nitong si Dino kaya wag daw mag-alala ito pero kapag siya na daw mismo ang lumabas para lumaban baka
magseryoso daw itong si Dino. Kaya for the time being, kay Veyron niya daw muna ito ipapahandle. Nagsalita naman kay Veyron itong si Dino na mukhang kailangan niya rin daw pala na makipaglaban dito. Sabi naman ni Veyron sa kanya kung gusto lang daw mag-stall lang time nitong si Dino wala daw siyang problema dito. Pero unfortunately nag-reply itong si Dino sa kanya na hindi daw pwede kasi hindi daw siya pwedeng magsayang ng oras. Kung papakinggan natin itong si Dino para siyang kalaban talaga pero hindi niya naman talaga ito ginusto. Lalong na-relieve itong si Veyron sa kasunod na line nitong si Dino na big deal daw itong si Ultima pero itong si Veyron daw kaya niyang talunin kahit gamit lamang itong kanyang espada. Ang ibig sabihin nun hindi siya gagamit ng kahit na anong skill dito kaya mapapatagal nila ang kanilang laban. Basically nag-i-stall lang din itong si Dino ng time dahil kung sword fight lang naman malakas din naman itong si Veyron. Hindi siya basta-basta na matatalo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.